Good afternoon po sa inyong lahat. Mag-share lang po ako ng isang kwento. By the way, ang pangalan ko po pala ay Ryan. Nangyari ito early 2000s po. Ang trabaho ko kasi noon, hanggang sa ngayon naman, construction worker. Foreman po. Gumagawa kami ng mga bahay at ako ang namumuno sa mga tao ko. Kadalasan po, pakyawan po ang tanggap ko ng trabaho para buo na ang pera. Para mas bilisan din po ng mga tauhan ko ang trabaho para may kita. Taga-Bacoor po talaga ako. Pero marami na po akong natanggap na mga trabaho. Kalat yan sa Luzon. May Bulacan, may Pampanga, sa Cavite syempre, sa Laguna. Pero first time ko pong nakatanggap ng trabaho sa lalawigan po ng Batangas. To be exact, sa may Santo Tomas, Batangas po. Malapit po sa bundok. Bale, isang exclusive na subdivision po yung pinagtrabahuhan ko. Namin pala ng mga tauhan ko. At yung kliyente ko noon, kakilala din po ng kakilala ng naging kliyente ko noon. Kumbaga, rekomenda. Yung presyo din po ng kontratang natanggap ko noon, halagang 3 million. Medyo may kalakihan po na bahay. Paldo-paldo talaga kami noon. Kasi, galante po yung kliyente. Palagi nagbibigay ng pagkain. Palaging bumibisita. Palagi nagpapamerienda. Noong mga panahon po na iyon, medyo liblib pa po ang lugar. Yung style kasi ng subdivision doon, bibilin mo lang po yung lupa. May mga muhon lang. Tapos, ikaw na pong bahala magpagawa. Ikaw bahala sa itsura, sa style, sa laki, kung ilang floors. Basta, aprobado ng engineer at architect. Ang swerte po nun, engineer yung anak ko. Tapos yung jowa niya, architect. Kumbaga, parang pinaka-negosyo po namin yon. Ako yung foreman, sila nang bahala sa mga pirma-pirma. Yung anak ko kasing yun, civil engineer. Tapos, kumuha siya ng kursong plumbing. Then yung girlfriend naman niya na asawa niya na po ngayon, architect po. Tapos, may kapatid din po na engineering po na electrical. Kompletor strikados na po. Pero ang totoo, ako naman talaga ang pinaka-bossing sa amin dahil ako naman talaga ang gumagawa. Sila lang ang pirma-pirma. Sa akin di nakapangalan ang negosyo. Negosyo ko na kasi ito bago ko pa mapagtapos po ang anak ko. Tsaka sa totoong buhay naman talaga, ang foreman ang pinakapagod. Disclaimer po sa mga engineer at architect ha. May mga times kasi talaga na daano lang sila, pirma-pirma. Pero ang totoo, foreman talaga ang pinaka-in-charge sa lahat. Hindi ko po nilalahat. May mga onti lang talagang ganyan. Anyway, hindi naman po ito tungkol sa kanila. Tungkol ito doon sa lugar na sinasabi ko. Doon sa subdivision sa may Santo Tomas, Batangas. Doon po sa subdivision na iyon, matatanong mo na po ang Mount Makiling. Napakaganda. Background na background talaga. Sa mga unang araw po namin ng construction doon, wala naman pong naging problema. Nagawa kasi kami ng barracks doon. Doon kami natutulog. Wala talaga kami naging problema. Pero, nung unang linggo po namin doon, may nangyayari na pong kakaiba. Yung mga stock po kasi namin ng pagkain, para siyang nababawasan. Ang pinagtataka pa namin, ang nababawasan po, yung mga karne, yung mga manok na imbak namin, yung mga hotdog, yung mga baboy. Tapos ang natitira po yung mga dilata, yung mga payless, yung mga maling, at kung ano-ano pa. May dala-dala kasi kaming maliit na refrigerator noon. Nagdadala talaga ako noon, lalo na kapag stay-in po ang trabaho, para sa aming mga trabahador. Kasi, shoulder po talaga namin ng pagkain. Lalo na kapag pakyawan. Nung una, ako lang po talaga ang nakakapansin noon at pinapabayaan ko lang kasi baka mamaya may mga nagugutom na trabahador ko. Hindi naman ako mahigpit sa pagkain noon. Pero sa mga sumunod pang araw, pati iba kong mga trabahador, napapansin na po yun. Bossing, bakit nawawala yung karne nating manok rito? Kabibili ko lang po kahapon. Iluluto ko yun para pagkain po natin ngayong araw. Ano? Paano nawala?
Ewan ko, bossing. Kahit nga po yung liempo natin noong nakaraan, bossing, nawala rin po. Hindi ko pala nasabi sa inyo. Akala ko kasi may kumuha lang sa atin. Hindi na maganda to Napapansin ko nga rin na may kumukuha ng pagkain natin. Imposible namang sa inyo kasi tulog na tulog kayo sa gabi. Tsaka bakit puro karne? Sa dami ng stocks natin ng pagkain rito. Hindi nga po namin alam, bossing Ganito, mamayang gabi, mag-stock kayo ng karne. Tapos magkunwari tayong tulog lahat. Tignan natin kung sino nga ba talaga ang kumukuha ng karne. Nagkatinginan po ang mga tauhan ko. Miski ako, kinakabahan din po nun. Kasi wala talaga kaming kaide-ideya kung ano ang kumukuha ng stocks namin na mga karne. Kinagabihan po, kunwari ay nagtulog-tulugan kami. Yung barracks kasi namin, isang kwadrado lang po. 8 higaan, tapos isang kusina. Tapos yung CR naman po, nakikigamit lang kami doon sa CR po ng subdivision. Public naman po yun. Kaya ang meron lang talaga doon, kusina, pati mga higaan. Lahat kami ay nakapikit. Lahat kami ay nag-aabang. Pagsapit po ng 1:00 ng madaling araw, wala pa rin kaming napapansin. Hanggang sa maya-maya, may narinig kaming nagbukas po ng aming pintuang gawa sa yero. Dahan-dahan lang po ito. Pero naglikha po yun ng pagngit-ngit po ng bisagra. Nakapikit pa rin po ako nun. Kabadong-kabado ako. Nakatalokbong lang din ako ng kumot noon. Nang maya-maya, nakita ko po mismong may dumaan po sa harapan ko. Isang matangkad na lalaki. Ang bilis po ng tibok ng puso ko noon. Hanggang sa maya-maya, kitang-kita ko. Dumiretso po siya doon sa may kusina namin. Binuksan niya po ang ref at naghalughog. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit nakatalokbong po ako ng kumot, kitang-kita ko po yung nilalang na kinukuha po ang karne na stocks namin. Heto pa po ang mas nagpakilabot sa akin. Kitang-kita ko kasi na meron po itong sungay na paikot, yung para pong sa kambing. Sa mga sandali po na iyon, dapat po talaga ibabangon ako. Pero ewan ko, nanginginig ako sa mga sandaling yon. Hindi po talaga ako makatayo. Pero maya-maya, yung isa sa mga trabahador ko, bigla pong bumangon at sumigaw. Hoy! Magnanakaw! Sa mga sandaling yon, lahat po kami ay napabangon na. Pero lahat kami ay hindi po nakapagsalita at mas lalong napako. Yung nilalang po kasi na kumukuha ng mga karne sa aming rep, ay papaano ko ba ipapaliwanag ito? Yung itsura po kasi niya, para pong sa kambing, lalong-lalo na yung ulo, tapos yung mga buhok-buhok po niya sa katawan. Pero yung katawan po niya, pang tao, talagang tao na may bala-balahibo. Pero yung mga ngipin po niya, parang sa demonyo. Nakakatakot nga po Halos ilang segundo kaming nagkatitigan pong lahat. Ngunit bago pa man kaming makabangon lahat, yung nilalang po na nakakatakot na iyon, bigla pong tumakbo palabas po ng aming barracks. Kami naman po ng mga tauhan ko, kanya-kanyang bangon at hawak ng mga hinanda naming pamalo. Pero hindi na po namin inabutan yung nilalang na iyon. Mabilis po siyang nakalayo doon sa lugar. Nung gabi nga na iyon, hindi mo na kami nagtrabaho. Hinintay naming mag-umaga at tinawagan po namin yung kliyente. Sinabi po namin sa kanya kung ano yung nakita namin. Ngunit ang pinagtaka po namin, yung kliyente po namin na iyon ay hindi po nagulat o natawa. Bagkus, tinawanan niya lang po kami. Heto ang sinabi niya. Nako, nagpakita pala sa inyo si Munoy. Alaga namin yon. Alaga ng pamilya namin. Nasundan pala ang pinapagawa kong bahay dito. May bahay pa kasi kami doon sa kabila ng bundok. Doon talaga ang bahay ng mga magulang ko. Malamang ay naamoy niya ang amoy ko. Si Munoy talaga. Ano ba ang mga nawala sa inyo? Mga karne ba?
Yun kasi ang paborito niya eh. Ilisan nyo na lang at papalitan ko. Sa susunod ay magbibigay na lang ako ng mga karne na ilalagay nyo sa harapan ng bahay. Kasi hinahanap niya yun. At huwag kayong mag-alala. Hindi masamang tao si Munoy. At hihiling na rin sana ako sa inyo ng konting pabor. Huwag na huwag niyong ipagkakalat ang nakita ninyo. Dadagdagan ko na lang ang bayad. Malinaw ba? Inabutan kami ng pera. Malaking halaga. Kami naman po ng mga katauhan ko ay nagkakatinginan na lamang. Lumipas naman po ang panahon. Hindi na po naulit yung pagkuha ng karne sa amin. Bagkus, yung mga karne na binibigay sa amin ng kliyente namin na pang-alay, ayun na lang po ang nawawala. Minsan nga, hindi pa po nakukuha. Kaya ang ginagawa namin, pinapakuluan na lang po namin ito at pinapakain po sa ibang mga hayop. Hanggang sa matapos po namin ang proyekto po namin, naging katanungan po sa amin ng bagay na iyon. Pero hindi namin tinatanong siyempre sa kliyente namin. Dahil bukod sa nakakaya, nakakailang din. Ang sabi po ng isa sa mga trabahador ko na galing pong Siquijor, maaaring yung nilalang daw na nakuha namin yung tinatawag daw po na sigbin. Isang nilalang na kung tawagin ay aswang. May paniniwala daw kasi na ang pag-aalaga ng isang aswang ay swerte, na malamang sekreto ng kliyente namin na iyon. Dahil di umano, marami pa itong negosyo na hindi ko nalang babanggitin dahil kilalang kilala talaga ang taong ito. Mayamang mayaman talaga. Alam niyo ba, nang matapos po namin yung bahay na iyon, doon po sa harapan ng gate nila, meron po itong disenyo ng ulo ng kambing. Parang pinakalogo po niya. Malamang sa malamang, yun nga talaga ang sikreto ng pamilya niya kung bakit sila nuknukan ng yaman.